ako yung nilabas mo yung nabasa mo. Wala. Wala mo sila pinili. Saka gano'n, marami ko nabili pero hindi ko lang sa tayo. Research mo na.
basahin po ng voice ko ang verse 1, basahin po ng verse 2 po. Hanggang umabot po tayo sa last verse 8. Verse 1, when you have built your house, we have They have healed their babies, they have healed their wives, they have furnished their estate. He has sent forth the remainders to carry upon the highest places of the city. Whoso is simple and regular in behavior, assuring the public understanding, he said, While we eat of my bread and drink of the wine which I have made. forsake the foolish and go away understanding. He that hath rule, restore their head to his
corner, lest he hate you, a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be advised. Teach us just not, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Provide by day thy days, so he will multiply, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself. But in the order that thou alone shalt bear it. A foolish woman is close, she is simple and knoweth nothing. For she sitteth at the door of her house, and sitteth at the high places of the city. To all passengers who go right on their ways. Whoso is simple, let him return in hither, not knowing that cometh understanding, he said to me. Salt and water are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. Last verse, when you read. But he that knoweth not that the dead are there, and their rest are in the depths of hell. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Amen. It's great to be will of the Lord. Amen. Ito ay Sabado. Let's do the thing for the Lord. Sa kanyang kasalita. Sa ating devotion ngayon mga kabuksan natin ang mga verse sa Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse 9. Basahin natin ito sa Mark chapter 4 verse 9. Mark chapter 4 verse 9. Pwede na po kayo? Okay, ready, basa. And he said unto them, he that hears, hear, and he hear. Basahin natin muli, ready. And he said unto them, he that hears to hear, and he hear. May baga ang ating devotion na ears o pasawin. Ang nga ng pasawin. Ay manalangin na bilang Diyos sa lawat ko ngayong umaga muli sa blessing na mga pag-aral niyo pong salita ang aking mga kaluluwa at gamitin niyo kami kung Panginoon mighty at empower niyo po kami ng mga bawat isa para sa aking pong devotion, para niyo po ng lingkod at isa po kami naman empower niyo po ng bawat isa ngayong umaga. Alam po namin ang inyong pong kaluluwa. Salamat po sa biyaya, tawag po sa pagpulot. Salamat po namin kayo. Lagi po namin dinig kami po sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po kayo po ay magkakoko. The ears of a soul winner. So sa mga nakaraang mga Sabado na pag-aralan natin, the eyes, the heart, the feet. Ngayon naman po ay the ears. Ang tenga ng isang soul winner. Eh, tandaan po natin, ang isang soul winner ay hindi lamang po meron pong bibig na magsalita. Ngunit meron din siyang tenga para makinig. Amen? Okay? Para makinig. Bago tayo maging epektibo sa pag-abot ng kaluluwa ng tao, ay tayo pa na po'y matutong makinig. Okay? Matuto tayong makinig sa Diyos, sa Kanyang salita, at sa pangangailangan ng Kanyang mga tao, mga kapatid. Amen? Kaya we need an ear. Okay? Sino dito may tenga? Dahil kung may tenga, ay iba't iba ang shape. Diba? Merong tinatawag na sarat. Diba? Magaling na ngayon. Ibig sabihin ay napapakinggan nila lahat. Pero naman yung malalaki ang tenga. Sabi nila yung mga malalaki tenga, mas mahaba daw buhay nila. Okay? Sino ang mga hahabang buhay dito? Okay? Makita yung mga matatanda, yung mga matatanda yung tenga, mahaba daw buhay niya. Hindi po ito nakasalalay. Hindi nakasalalay sa tenga. Nakasalalay yan sa habag ng Diyos. Amen? Kaya we need ear. Okay, meron nga po yung mga tao, mga kapatid, actually meron silang tenga, pero wala silang pakinig. Ito yung mga tinatawag na deaf. Okay, the deaf and mute. Pero actually, hindi naman po sila mute. Actually, they are just deaf. Hindi lang sila natutong magsalita kasi wala silang napakinggan. Okay, maiingay nga yan eh. Meron po tayong deaf ministry sa CBBC San Pedro. Maiingay pa rin yan. Sila. Pero hindi nila alam kung ano sa salita niya kasi wala silang napapakinggan, wala silang magagaya. Amen. Salamat, tayo po ay kumpleto. Merong bibig, merong pong tenga, amen? Napapakinggan niyo po ba ako ngayong umaga, amen? Kaya makinig tayo.
Makinig kayo. Sabi ng Bible po diyan sa ating binasa, and he said unto them, he that hath ears to hear, let him hear. Siya na merong tenga na makinig, ay makinig, sabi ng Bible. Kasi bakit? Marami po kasi mga may tenga, meron din nakikinig. Amen? May hindi nakikinig. Okay? Oo, ginawa lang pang-display ang tenga. At yung iba naman, ginawa ng dekorasyon ng tenga. Ang ginawa sa tenga mga puti, pinaglalagyan ng mga kung ano mga bagay na pinagbibigay yan, di ba? Okay? Kaya ang tenga natin dapat malinis, diba? Para makapakinig. Kasi kung hindi malinis ka, ay wala. Okay? So the ears of a soul winner, number 1, sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 27. Tinaya po sa John chapter 10 verse 27, sabi ng Bible. John chapter 10 verse 27. John chapter 10 verse 27, ready, basa. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sabi ng Panginoon, ang aking mga tupay nakikinig sa aking mga tinig, sabi niya, at nakikilala ko sa sila at sila'y sumusunod sa akin. Number 1, mga kapatid, the ears of a soul winner must hear the voice of the Lord. A soul winner must hear the voice of the Lord. Dapat nakikinig po tayo sa boses ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng Bible diyan, kung tayo po'y tuma ng Panginoon, tayo po'y nakikinig sa kanyang tinig. Amen? Sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. You see that? It is a possessive. Ibig sabihin, pag-aari po ng Diyos. Okay? Tayo po'y pag-aari po ng Panginoon. Tayo po'y naligtas. Ikaw ay inari po ng Diyos. Tayo po'y pag-aari ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. Alam niyo po ba yung taong tinatawag po na hindi nakikinig, nakakainis? Nakakairita at nakakainis. Di ba? Ay di ba nung araw, mga teacher, di po ba, pag ang mga bata hindi nakikinig, anong ginagawa sa tenga? Nilalakirot yung tenga, pero kasi bawal na, di ba? Ginagawa yung tenga. Pagka lubi ka pag malaking tenga mo, ng araw, nilalakirot yung tenga, pinaikot yan, 360. 360 ang pagkalakirot. O, iikot yan yung tenga. Talagang aabot hanggang sa eardrum mo yung sakit eh. Kasi hindi nakikinig. Kasi nga nakakairit kapag hindi nakikinig. Kaya itong aso hindi nakikinig. Uy, hindi nakikinig eh. Laro ka. Nasabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. And I know them. Ito yung maganda, di ba ba? At nakikilala ko sila, sabi ng Panginoon. Amen? Kilala ka ba ng Panginoon? Amen. Oo. Does God know you? Does God know your name? Amen. Eh, sabi ng Bible, and I know them. And they follow me. Kaya nga, sabi ng Bible, pag sumunod ka sa Panginoon, you will become fishers of men. Amen? You are a followers of the Lord, you are a soul winner. Kaya nga, a soul winner needs daily guidance from the Lord. Kaya nga, may boses ang Panginoon sa atin na kanyang pangungusap. We cannot lead others if we are not listening to the great shepherd. Hindi tayo makakapag-lead sa iba kung hindi naman tayo nakikinig. Paano tayo makapag-lead sa iba kung tayo nga din nakikinig? Anong dadalhin natin sa kanila? Anong katuruan ang dala natin sa kanila, mga kapatid? Ang salita pang ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Through preaching, through Bible reading, through the Holy Spirit, and even in our prayer. Kaya spend time listening to the Lord before speaking to men. Kailangan po natin makinig sa Panginoon. Kaya meron tayong devotion. Amen? Amen? Para mapakinggan po natin ang boses ng Panginoon, bago tayo magsalita sa iba, ay makinig muna tayo sa Panginoon. Payagan muna natin ang Panginoon mangusap sa atin. Amen? Kasi kung tayo, kung mga kapatid ang mauna, tayo bida-bida. Ay dapat mauna ang boses ng Diyos. Amen? Mauna ang boses ng Panginoon na ating pong mapakinggan, mga kapatid. Yan po yung gamit ng ating tenga. Kaya upang mapakinggan ang boses ng Panginoon. Kaya dapat sensitive ka sa boses ng Panginoon. Kasi mga Kristiyano, sensitibo mga kapatid sa mga bagay-bagay na kung saan hindi naman dapat sila sensitibo. Ang sakit na mo. Abuna naman ang tinamaan. Pero hindi sila sensitive sa boses ng Panginoon. Kaya walang nangyayari. Walang response. Walang pagbabago. Walang pagkilos, mga kapatid, ng banal na Espiritu, mga kapatid.
So, the ears of a soul winner must hear the voice of the Lord. We need to hear the voice of the Lord. And number 2, sabi ng Bible, Romans chapter 10, sabi ng Bible sa Romans chapter 10, verse 14. Romans chapter 10, verse 14. Are you there? When sign natin, ready, read. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a... Ano sila mga kapakinig? Sabi ng Bible, ang mga tao kung walang magsasalita. And number 2, as a winner must hear the cry of the lost. We need to hear the cry of the lost. Okay? Ang kanilang mga hindi, ang kanilang iyak, mga kapatid, who cared for my soul? Sinong nagmamalasakit sa aking kaluluwa? Okay? At hindi nila malalaman, mga kapatid, kung tayo ay hindi mag-sensitibo sa kanilang mga iyak. May mga tao na sa paligid, nasa sulok, mga kapatid, nangangailangan, mga kapatid, ng comfort, ng salita po ng Diyos. Meron silang mga mabibigat na problema, meron po silang mga dadahin, mga kapatid. Oo, maaaring yung iba ay parang gusto nilang nakakitihin ang kanilang buhay, at yung iba ay gusto nang maglayas, ay yung iba ay maaaring gusto na nilang magpatiwakal. Pero nandiyan ka bilang isang soul winner, ipaabot mo sa kanila yung mensahe ng kaligtasan, magkakaroon po sila ng tunay na pag-asa. Amen? Meron nga isang testimony ni Pastor Jerry. Siya ay soul winner, siya po ay worker para pastor, Bible student. Nakatuloy niya yung bahay pero medyo bukas. Kaya sumilip siya kung nakita niya mga kapatid ang isang wala pong lalaki babae, nanay o tatay, na nakita niya mga kapatid na nagtatali, mga kapatid, ng tali doon sa kanila bubog at akma na mga kapatid na siya po ay agad-agad na pumasok siya. Saglit lang po, sir. Ako po si Brother Jerry Villasanta, CBBC Santa Cruz. Nais ko muna po magbagi sila ng salita po ng Diyos bago niyo po ituloy ang inyong po plano. Pinayakan naman, sinira. At yung tao yung tumanggap at naligtas. Sabi niya, sir, pwede niyo na pong ituloy ang inyong pong plano. Sabi niya, hindi na. Sabi niya, hindi na. Kasi meron akong pag-asa ng kaligtasan. Amen? Kasi mga kapatid, ang kasagutan sa problema ng tao, ang kasagutan ng lahat ng kabigatan at problema ng tao, kapatid, ng tao po nating kaligtasan. Amen? Oo. Kaligtasan kasi bakit? Ano naman po mangyayari sa buhay ng isang tao, mapatay yan rin. Kano man kabigat ang kanyang problema at malutas man kung hindi ligtas siya, sa impyerno pa rin yan pupunta. Tama, amen? May problema sa pera, may problema sa relasyon, may problema sa karamdaman, may problema sa pananalapi, may problema sa buhay, mga kapatid. Ang kasagutan isa lang, gospel. Gospel. And we need to hear a soul winner, the cry of the lost. Many people are silently crying for hope and truth. Diyan sila, pero nag-aantay sila actually, mga kapatid, ng katotohanan, ng pag-asa. Some are broken, some are confused, and searching for answers. Okay? Sila yung naghahanap, mga kapatid. Kaya nga, dahilan sa kakaunti tayo, mga Baptist, na nagbibigay ng kasagutan, dahil sa kanilang paghanap, ang nahanapan mo nila yung mga Jehovah's False Witnesses. Ay nagbigay ng katugunan ng sagot sa kanila. Okay? Kaya doon sila nagpapasama o kaya sa mga elder. Sa elder ng mga morons. Elders na, saan ba yung mga younger ninyo? Bakit puro elder? Lahat na elder, pati bata, elder. Pati kay elder lahat. Nasaan mo yung younger? Ba't puro kay elder? Okay? Some compassion begins with destiny. Kaya kung tayo pinakikinig, mga kapatid, doon po nag-develop yung compassion. You will observe the people. You will look at them, what they need, what is their what do you call that? Their topmost need.
Okay? Ang pangangailangan nila, sila'y nakopo, sila'y masaya, yung iba'y malulungkot, yung iba naman po makikita mo ang kanilang kabigatan, yung iba naman makita mo yung may kaalwanan sa buhay naman. Pero meron silang pangangailangan din inside, mga kapatid, na wala sila ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Amen? We need to hear them. Okay? Hindi na natin kailangan, mga kapatid, na sila'y pakinggan natin magsalita sa atin. Tatanungin tayo, hindi. We must go to them already. They need the salvation of their soul. That's why we need to go and win the lost, mga kapatid. Amen? Amen? Okay, we need to care for their soul. Okay? As a winner, must hear the cry of the lost. Maging sensitibo tayo, mga kapatid, sa spiritual na pangangailangan ng mga tao na nasa ating paligid. May mga taong maawain. May mga taong philanthropist. Sa paraan ng gano'n, mga kapatid, nakakala nila nagbibigay ng kakaanan sa tao at ang naisip nila sila'y nakakatulong. Okay? Wala namang masama doon, mga kapatid. Ngunit, kung titignan natin yung pinakadakilang pangangailangan ng tao, ay walang iba yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ano natin, mga kapatid? May mga charitable institution na natulong sa tao. Okay? Walang problema doon. Pero tayo, mga kapatid, ang may katugunan sa kanilang higit na pangangailangan, kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Amen? Amen? Okay? We need to hear the cry of the lost. Number 1, as a winner must hear the voice of God. Number 2, as a winner must hear the cry of the lost. Kaya, pakinggan natin, mga kapatid, nandiyan sila sa ating paligid. Mamaya, patabi pa natin, ha? Safe ka pala. Daw pang palad natin, kasama natin sa ating mga bahay-bahay. Pero hindi pa rin kasi. We serve to them the gospel of Christ. Amen. Number 3, mabuti, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi ng Bible diyan, so verse 15, ready, basa, study, to show thyself approved to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Huwag ka lang nakikinig, mga kapatid, but you must hear the word clearly. A soul winner must hear the word clearly. Dapat napapakinggan natin ng malinaw ang salita ng Diyos. Okay? Dapat napapakinggan natin malinaw. Ibig sabihin, dapat tayo ay natututo. Okay? Dapat mayroon tayong natututunan. Dapat nag-aaral, sabi ng Bible, study to show thyself. What? Approve. Ato God. Approve ba tayo? Alamdaman natin, mga kapatid, pag-exhort ng salita ng Diyos. Okay? Alamdaman natin, baybayin din naman salita ng Diyos. Meron na ba tayo may bakasang happy sa inyo? But you need to have your own discipleship. Dapat meron ka nang natuturuan talaga ng salita niya sa mga bagay na natutunan mo. May tatanungin sa iyo, mga simpleng bagay yan, hindi mo ka nasasagot. Amen? Okay? Kaya dapat nag-aaral po tayo, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Hindi yung kinakahiya natin, mga kapatid, yung ating pong katuruan na meron tayo kasi bakit hindi natin alam. Sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. Alam na natin, himay-himayin din naman, na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Okay? Na at least meron na tayong insight na may bahagi sa isang tao, may tatanungin sa iyo, anong ibig sabihin ng John 3:16? Hindi mo pa alam. Or nagsulat na mo, siya nga naman, yun naman talaga yun. Pero dapat na ipapaliwanag mo din naman na may kaayusan, kapatid. Amen? Amen? Kaya pag nagsishare tayo sa tao, kapatid, nauunawang ba nila yung sinishare natin, lalo nalilito sila. Baka parang tinaklit, pabalik-balik ka. Halo-halo, lawak-lawak ang turo. Ay dapat pinag-aaralan mo rin yung approach mo. Pinag-aaralan mo, mga kapatid, ang iyong pinapangaral talaga. Okay ba yun? Naging effective ba ako? That's why we need to hear
the word clearly. That's God's instruction eh. Okay, dapat pinapakinggan natin yung kanyang instruction para sa atin. We must understand the gospel correctly. Amen? Amen. Do we understand the gospel correctly? Amen? What is the gospel? Okay, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay, eh ano naman yung gospels with S? Ano ba yung gospels? With S? Ano po yun? The Gospels of Mark, Matthew, Mark, Luke, yan. That is the Gospels with letter S. Ibig sabihin, the history of Jesus Christ. Ayan nga yung Gospels. Ang tawag doon, the Gospels of Mark, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero yung the Gospel, mga kapatid, is none other than, at walang iba, minus nothing and plus nothing, the death and burial of the rest, burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? O kaya pag tinanong nila, bakit ano yung bautismo? Alam mo na bang ipaliwanag yung baptism? Kaya nakapag-lead ka na ba yung water baptism? O dapat nauunawaan talaga nila. Kaya pag nakapag-share ka, magbabaptize lang ako, pero minsan tatanong ko. Pero I have no time, I have no enough time para explain sila sa kanila. Ay dapat, bago sila pupunta doon, naunawaan na nila. Kung na-explain ko. Amen? Na-explain natin. Okay? Sabagat alam po natin kung ano ang dahilan. Kaya a careless listener become an ineffective witness. A careless listener will become an ineffective witness. Ang pabaya na tagapakinig ay magiging ineffective. Hindi magiging effective. You're careless. Minsan, baka mamaya yung pinag-aaralan natin, mamaya yun yung tatanungin doon sa area. Hindi mo nasagot kasi bakit? You are careless. Hindi ka nakikinig. Okay? Hindi mo pinapakinggan na kapatid na maayos yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Dapat pakinggan natin, kaya pag ikay nagbabasa, ay dapat meron ka rin nauunawa dyan. Pag ilang parang, siyempre meron tayo Bible reading, ang tinatawag, Bible reading without understanding. Pero minsan, sikapin mo, di ba, na may maunawa ka, amen? Amen? Hindi yung naglalagpasan mo lang. Okay? Hearing God's word faithfully strengthens our message. Okay? Kaya dapat meron tayong mga memorize, mga salita ng Diyos. Kaya dapat nare-recite natin. Oo. Okay, sabihin sa iyo ng, di ba, sabi doon sa second Sedikaya. Second Sedikaya. Ano ba yun? Sa New Testament ba yun? Sabi mo pa? Ano ka pa? Sa New Testament ko ba? Kasi ba, kulang tayo ng kaalaman. Learn, study, and meditate the scripture, the word of God daily, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya, minsan wala tayong naiiwan sa atin. Alam niyo mga kapatid, di ba, may mensahe tayo. Kung ang kailangan memorize mo, may memorize mo ba lahat yun? Pero dapat may naunawaan ka. Amen? Dapat may naunawaan tayo. Okay? May naunawaan tayo. Yung ginagawa ba natin, naunawaan ba natin? Ano na rin? Kaya, maraming hindi makasunod kasi bakit? Ay, hindi naunawaan ang alagaan ng kapatid na ginagawa natin para sa mga. Hindi kung naunawaan lang natin yung sinabi ng Panginoon, follow me and I will make you to become teachers of men. So it means to say, mga kapatid, yung mga hindi sumusunod, yung mga hindi sumilya, hindi pa talaga sila sumusunod. Kasi yun yung pangako ng Diyos follow me and I will make you to become a teachers of men. Sumunod ka sa akin at gagawin kitang pamamalakay ng tao o gagawin kitang sorminer. Ibig sabihin, may maraming mga sorminer, hindi pa talaga sumusunod. They're not yet obeying Christ. They're not yet listening, hearing the word clearly. They're not yet listening to the voice of the Lord. They're not yet listening to the cry of the lost. Dapat napapakinggan natin. Dapat naglilinis tayo ng tainga. Amen? Ay mga spiritual the things that make
spiritual hearing of Christian dull, mga kapatid. You know what? The things that make the spiritual hearing of Christian dull, of course, sin, kasalanan. Kasalanan. Kaya nagiging dull of hearing. So, walang kasalanan. And then pride. Mamalaki. Siyempre, pag ayaw mong sumunod, may pride ka, diba? May pride ka, gano'n lang naman. Gano'n naman tayo sumunod ng tao, may pride. Iniisip niya, yung ginagawa niya, yun ay tama. That is pride. That is pride. Doing the things on our own, mga kapatid, it is pride. It's simply pride. That's simply pride. Kaya mahirap ayain ng tao, mga kapatid, because of pride. Gawin pride. Kasi kontento na siya sa kanyang ginagawa. At alam niya, yun na yung tama, yung kanyang ginagawa. Because they do not hear the word. Sabi ko nga I kept on bombarding the pulpit of the dead. Amen. Sunday morning is for the Lord. Sunday afternoon is for the Lord. Amen. And then here comes Sunday afternoon, mga kapatid. Still, mga kapatid, many Christians do not hear the word. Amen. Amen. Mga nga pagdating sa langit, pagdating sa Panginoon, may gano'n pa. Sunday afternoon is for the Lord. Hindi pa rin babalik kasi ngayon nagpupunta. Wala nang pagtataguan. Noon natin yung kapatid. Learn, study, imitate of the Scripture. Kaya nga bakit hindi iba kasi minimeditate minimeditate problema, minimeditate yung mga bagay na gagawin, minimeditate yung kapaligiran, minimeditate ang gobyerno, minimeditate ang politiko. Okay, let's meditate the Word of God. Amen? Amen? And lastly, mga kapatid, for James. Dati kay James. James. Chapter 1. Sa beach lang, di ba? Sa dagat. Ngayon, panood-nood lang sila ngayon, di ba, Iman? Si Sister Rio, si Sister Denise, Iman. Padagat-dagat lang sila ngayon. Saka si Faith, Iman. Ay, mga padagat-dagat lang sila ngayon. Ayo, okay na may ngitan lang tayo sa ako, Iman. Yun, sabi ng Bible sa James 1:22, James 1:22, ready read, but be ye doers of the word and not hearers only. See, sabi ng Bible, dapat tagapagsagawa ka. Dapat tagapagsagawa ka ng mga salita at hindi lang tagapakinig, sabi ng Bible. Niluloko mo ang iyong sarili. Deceiving your own self. Dinadaya mo lang iyong sarili, sabi ng Bible. Ang tindi ng tao na nadaya niya kanyang sarili, di ba? Pagharap niya sa lamin, pogi-pogi mo talaga. Sabi ng Bible, deceiving your own selves. Number last, a soul winner must hear with an obedient. We need to hear with an obedient. Tayo po'y nakapaginig, sinasabuhay ba natin? Ginagawa ba natin? Sinasabuhay ba natin, kapatid? Sa lahat ng mga napakinggan na natin, ilan doon ang natutunan na natin? At sa mga natutunan na natin, ilan doon ang sinabuhay na natin? Ilan doon ang sinabuhay na natin, kapatid? Ilan? Nasabi dito, mga kapatid ni James, be ye doers of the word. Dapat tagapagsagawa tayo, mga kapatid, ng mga salita. Amen. Okay? God is not going to assess us according to how many things we hear, how many knowledge we have, but how many applications we apply in our lives from the Word. Ilan ang na-apply natin? Okay? Be doers of the Word. Hearing without obeying produces no fruit. Hearing without obeying produces no fruit. Walang bunga ang pakikinig na walang pagsunod, kapatid. It results to no fruit. The best soul winners are those who practice what they preach. Amen? Amen? And the best soul winner, mga kapatid, yung sinasabuhay mo, mga kapatid. Kasi bakit? Tuturo ka eh. Tuturo ka.
meron kang ituturo mga kapatid. Okay? Kaya sa June, tapusin ang programa nito is coming June. Hanapin ko lang yung lesson ko. Pero kayo, hindi ko na ituturo. Bibigay ko sa inyo. Magandang kayo ng tuturuan ninyo, di-disciple nyo, aiksikan nyo. Turo mo. Turo mo sa kanya. Gagawa ka ng schedule, punta mo sa baka. By phone, by the church, in our fellowship time. Magandang ka na yung tuturuan. Wala dito sa mga services. Wala dito sa services. Natin ko lang yung lesson. Ginawa ko. Short lang po yun. Lesson for new context. Lesson for new context. Yun na rin po yung mga kapatid. Ang kanyang lesson. Ang kanyang yun na rin po yung lesson na yun. Yung lesson for new convert. Yun. Yung letter na yun. Yung letter na yun. Okay. Acronym yun. Yun yung pag-aaralan. So, kasabihin. Remember yung L, the love of God. Lesson for new convert. Tapos magtatapos ka sa T. Triumph. Triumphant in Christ. So, dapat ng triumph. Yan, yung lesson for new. Ibigay ko sa inyo. Hindi ko nito po. Bahala kayo mag-aral yan. Tuturo niyo sa kanya. Basic lang yun. Sa lahat ng mga itinuro ko ay nandoon ng mga kapatid. Basic. Mag-alam ka, nang tuturuan mo, katapusin mo yun na may tuturo sa kanya. Pag natapos siya, makita mo yung kanyang pag-aral. Amen? Amen? At makita mo yung kanyang pag-exercise ng kanyang ginagawa. Obedience gives power and testimony to our witness. Ang pagsunod ay nagbibigay ng kapangyarihan at patutuo sa ating pamahayag ng salita ng Diyos. May patutuo. Nawa natin maputin. Kung tayo nag-aakay ng kaluluwa, tapos magaling dito ng tao namin at tayo na magwala. Asan si ganito? Di ba? Ano siya maniniwala? Okay? Ay naman yung wala. So, kaya respond immediately when God speaks. Jesus said, "He that hath an ear, let him hear." The ears of a soul winner must be open to God. Amen? Dapat bukas ang ating tainga. Sensitive to souls. Grounded in Scripture. And obedient to truth. So, dapat tayo obedient sa truth, mga kapatid. A listening Christian or soul winner becomes, a listening Christian becomes an effective soul winner. Amen? Amen? Ang nakikinig na Kristiyano, mga kapatid, ay magiging epektibong soul winner. Okay? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa bawat isa na nakatune ngayong umaga ay mag-soul winning rin po kayo sa lugar kung saan kayo naroon. Kung kayo nakinig ngayong umaga, okay, ay dapat meron din po kayong report ng soul swan. Amen? Si Nanay Lunila La Vega. Amen? Ate po ni Kayla. Si Jay Acosta. Pray natin si Jay. Oo, nandun pa na siya sa Maynila nagtatrabaho pero uwi daw siya for youth camp. Pag-pray natin, gusto niya mag-join sa ating youth camp. Okay? Nandun na pala siya sa Maynila. Sa Manila Zoo. Naalagaan siya ngayon doon. Joke lang, nagtatrabaho daw siya. Minsan. Pray natin na siya ay si Ma'am Gigi, si Sister Pris, si Lisette. Good morning po sa inyo. See you tomorrow. At bukas po mga kapatid, Sister Joy. Amen? Bukas po ay Mother's Sunday. Amen? Mga kapatid, makapag-imbita po tayo ng mga nanay. Sabihin natin, bukas po ay araw po ng mga nanay. Meron po kaming special na regalo po sa mga nanay. Sama po kayo sa aming pong morning service. Okay? Pwede po mga kapatid. Amen? Kaya para sila ay pag-ikayat na madala natin po sa ating Mother's Sunday. Kagabi, sinimulan na po namin yung pagbabalot mga kapatid ng ating pong ayuda sa mga nanay. Amen? Okay, may ayuda tayo sa mga nanay, bukas, sa mga wives. Sinimulan na namin kagabi para magayos. Si mamaya, mag-decorate pa po dito. May practice mamaya ang mga sabayang bigkas. 12 o'clock. Okay? 11:30. Wala nang kain-kain na. Oo. Diretso na dito pagkatapos na mag-lunch.
Okay. Pero dapat tayo po ay meron pong prospect para sa araw ng bukas na bisita. Amen? Amen? Okay, kaya natin yun. Sikatin natin. Kaya salamat po sa Diyos. Okay? Sabi ni Sister Rio, sayang, wala ako sa Mother's Day. Sayang talaga. Kasi mamibigay ako ng tagli 5,000. Sayang talaga. Wala tayong magagawa. Wala kayo eh. Mag-send kayo. Bukas po ay Mother's Sunday. Amen? Let's prepare our hearts, our minds, and let's go to our soul winning. Sige po, tayo po magsitayo at tayo po ay mananalangin. Huwag nating kakalimutan yan. Amen? Bitin natin ang ating tenga. Amen? Para sa boses ng Panginoon, para sa mga iyak ng mga kaluluwa, para makinig ng maayos sa salita ng Diyos at para sumunod. Amen? Sa kalooban ng Panginoon. Ay manalangin na bilang Diyos. Salamat po ngayong umaga sa blessing muli na kami po, Panginoon, ang pag-aral niyo pong salitaan. Salamat po, Panginoon, sa bahay niyo pong mga anak. Ito kayo makinig at agapay na yun sa pag-aakay ng kaluluwa at mag-follow up po sa mga nasolving last Wednesday. Bigyan po kami ng mga prospects po kayo ng mga tatay, mga bisita sa araw ng bukas po maging sa bawat area po kayo ngayon, Lord. Mga naka-tune in, area south, area west po Panginoon. Hindi po kayo sa area north, malayo po. At bawat isa po kayo naman ay maging pasigla po kayo na gawin ang inyo po kalooban. Salamat po sa biyaya, patawag po sa pagkukulang, pagkakasala, mahal po namin kayo. Lahat idalangin po namin hiling, gawin pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Salamat po sa ating viewers. Okay, dito po. 1, 2, 3. Babang tayo, 1, 2, 3. Alright. Sige po. Malisay po sa